Nakatayo si Josue sa tuktok ng isang burol. Tinatanaw ang luntiang lupain na ipinangako sa kanila. Isang tanawing sagana sa pag-asa at kinabukasan. Sa ibaba, ang kampo ng Israel ay parang isang dagat ng mga tolda, tahimik at payapa sa papalubog na araw. Ngunit hindi ang ganda ng tanawin ang hinahanap ng kanyang mga mata, kundi isang pamilyar na espasyo. Isang puwang na walang laman kung saan dating nakatayo ang kanyang guro, ang kanyang gabay, si Moises. Dito, sa mismong kinatatayuan niya, madalas tumayo si Moises. Mula rito, ang tinig nito ay dumadagundong na parang kulog, naghahatid ng mga utos ng Diyos. Mula rito, iwinawasiwas niya ang kanyang tungkod at ang dagat ay nahahati. Dito, sa batong ito, kinausap niya ang Diyos ng harapan, tulad ng isang kaibigan. Ngayon, tanging ang hangin na lamang ang humahaplos sa batong iyon. At bawat ihip ng hangin ay tila bumubulong ng isang pangalan na hindi sa kanya. At sa bawat bulong, lalong bumibigat ang pasanin sa kanyang mga balikat. Ang bigat ng pagiging isang kahalili. Ipinikit ni Josue ang kanyang mga mata. Ngunit ang imahe ni Moises ay lalong luminaw sa kanyang isipan. Ang matatag na tindig. Ang maputing balbas na hinahaplos ng hangin. Ang mga matang nakakita sa kaluwalhatian ng Diyos. At sa tabi ng dakilang larawang iyon, nakita niya ang kanyang sarili. Isang sundalo, isang lingkod, ngunit hindi isang propeta. Isang anino lamang na sumusunod sa isang nagliliwanag na ilaw. Panginoon, halos pabulong niyang dasal. Ang mga salita ay tila ninakaw ng hangin. Bakit ako? Sino po ako para humalili sa iyong lingkod na si Moises? Ang tanong ay nanatiling nakabitin sa hangin. Walang sagot. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niya ang mga pangako ng Diyos. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Narinig niya ang mga salitang iyon. Naniwala siya sa mga iyon. Ngunit ang paniniwala ng isip ay iba sa nararamdaman ng isang pusong puno ng takot. Ang takot, ito ay isang ahas na gumagapang tango sa kanyang kaluluwa, bumubulong ng mga kasinungalingan. Hindi ka si Moises, hindi ka sapat. Ang mga tao ay sumusunod sa iyo ngayon dahil sa alaala niya, hindi dahil sa tiwala sa iyo. Paano kung magkamali ka? Paano kung sa pamumuno mo ang bayang ito ay maligaw? Hindi ako karapat-dapat. Mahinang usal niya sa kanyang sarili. Ang pag-amin ay mapait sa kanyang dila. Naalala niya ang tinig ni Moises, isang tinig na kayang patahimikin ang isang nagkakagulong kampo, isang tinig na may awtoridad at kapangyarihan na nagmumula mismo sa Diyos. Samantalang ang kanyang sariling tinig, sa tingin niya, ay nalulunod sa dagat ng alinlangan na nasa loob niya. Muli niyang idinilat ang kanyang mga mata at tumingin sa mga tolda sa ibaba. Ang mga ilaw mula sa mga lampara ay nagsisimula ng sumindi isa-isa, tulad ng mga bituin na bumababa mula sa langit. Milyon-milyong buhay, milyon-milyong pangarap. Isang buong bansa na nagtiwala sa kanya upang akayin sila patungo sa lupang ipinangako. Ang kanilang pananampalataya ay nakasalalay sa kanya at iyon, higit sa lahat, ang nagdulot ng panginginig sa kanyang kaluluwa. Ang bigat ay hindi lamang ang alaala ni Moises. Ito ay ang bigat ng isang banal na tungkulin. At sa ilalim ng papalubog na araw, sa harap ng isang pangakong hindi pa niya lubos na maangkin, naramdaman ni Josue ang kanyang pananampalataya na sinusubok
Bago pa man magsimula ang unang tunay na laban niya ng mag-isa, ang alingaw-ngaw ng pagbagsak ng Jericho ay sariwa pa sa kanilang pandinig. Ang mga kwento ng himala ng mga pader na gumuho sa lakas ng mga sigaw at tunog ng trompeta ay naging awit sa bibig ng bawat Israelita. Ang buong kampo ay lasing sa tagumpay at sa kanilang mga puso nagsimulang tumubo ang isang mapanganib na binhi, ang pagmamataas. Walang pader na kayang tumayo sa kanilang harapan. Walang hukbo na kayang lumaban sa kanila, sapagkat ang Diyos ay kasama nila. Kaya't nang ang susunod na hamon ay dumating, ang maliit na lungsod ng Ai, ito'y tiningnan nila hindi bilang isang laban, kundi isang maliit na abala lamang. Nagpadala si Josue ng mga tiktik at sila'y bumalik na may ngiti sa kanilang mga labi. Panginoon, ulat nila, isang maliit na lungsod, mahina ang kanilang mga pader at kakaunti ang kanilang mga mandirigma. Huwag na nating pag-urin ang buong bayan. 3,000 sundalo lamang ay sapat na upang wasakin ang Ai. Ang kanilang mga salita ay puno ng kumpiyansa at ito'y humawa kay Josue. Makatwiran ang kanilang sinabi. Pagkatapos ng isang malaking tagumpay, isang maliit na laban na lamang ito. Sa bigat ng kanyang mga tagumpay, sa tiwalang dulot ng basbas ng Diyos, nakalimot si Josue sa isang mahalagang bagay, ang magtanong sa Panginoon. Umako siya sa payo ng tao sa luhika ng digmaan at nagbigay ng utos. 3,000 piling mandirigma ang humayo patungong Ai. Ang kanilang mga hakbang ay magaan. Ang kanilang mga puso ay mayabang. Ang araw ay sumisikat sa kanilang mga kalasag na tanso at ang alikabok na kanilang nililikha ay tila isang ulap ng hindi mapipigilang kapangyarihan. Inaasahan nila ang isang mabilis na panalo, isa pang kwento ng tagumpay na idadagdag sa kanilang kasaysayan. Ngunit sinalubong sila ng Ai hindi ng takot, kundi ng nagngangalit na galit. Ang mga tarangkahan ay bumumukas at mula roon ay lumabas ang mga lalaki ng Ai, hindi tulad ng mga tupang handa ng katayin, kundi tulad ng mga leong nagtatanggol sa kanilang teritoryo. Ang kanilang sigaw ay puno ng tapang na hindi inaasahan ng mga Israelita. Ang hukbo ng Israel na nasanay sa himala ay natigilan. Ang kanilang unang hanay ay umurong. Ang pag-atake ay biglang naging isang magulong pagtatanggol. Ang kumpiyansa sa kanilang mga mata ay napalitan ng pagkalito. At ang pagkalito ay mabilis na naging purong takot. Nakita nila ang kanilang mga kapatid na bumabagsak sa lupa. Ang kanilang mga sandatay walang silbi laban sa biglaang bagsik ng mga taga-Ai. Ang pagtawa ay napalitan ng sigaw. Ang katapangan ay naging lagim. Ang hukbong hindi matalo ay tumatakbo para sa kanilang buhay. Sila ay hinabol palabas ng lungsod, tinutuya at pinagtatawanan. Ang kanilang likuran ay lantad sa mga espada ng kaaway. Ang dating ulap ng kapangyarihan ay naging alikabok ng kahihiyan. Isang hangsugatang sundalo ang nakabalik sa kampo. Humihingal. Ang kanyang mukha ay nababalot ng alikabok at luha. Lumuhod siya sa harap ni Josue. Tinalo tayo, sigaw niya. Nang marinig ang balita, ang mundo ni Josue ay gumuho. Ang kulay ay nawala sa kanyang mukha. Halos hindi niya mahanap ang kanyang boses. 36, sagot ng sundalo. Ang bawat salita ay parang isang suntok.
36 na kapatid natin ang bumagsak. 36. Hindi ito isang numero lamang para kay Josue. Ito ay 36 na muka. 36 na pamilya na mawawalan ng ama, ng asawa, ng anak. 36 na pangako ng lupang pangako na hindi na matutupad. Ang bigat ng bawat isang buhay ay dumagan sa kanyang dibdib hanggang sa hindi na siya makahinga. Sa isang kilos ng matinding hapis at kahihiyan, pinunit ni Josue ang kanyang kasuotan. Kumuha siya ng alabok at isinaboy ito sa kanyang ulo. Isang tradisyonal na tanda ng pagluluksa. Ngunit ang kanyang pagluluksa ay mas malalim pa. Ito ay pagluluksa para sa kanyang mga tauhan, para sa karangalan ng Israel at para sa kanyang sariling nabasag na pananampalataya. Sa katahimikan ng kanyang tolda, ang kanyang mga salita sa Diyos ay hindi na isang panalangin, kundi isang paratang na puno ng sakit. Panginoon, nasaan ka? Matapos mo kaming akayin sa tagumpay sa Jericho, bakit mo kami biglang pinabayaan sa gitna ng laban? Ipinangako mo sa amin ang tagumpay. Ito ba ang tagumpay? Ang kahihiyang ito? Ang pagkamatay ng iyong mga anak? Bakit, Panginoon? Bakit? Ang tanong ay umalingaw-ngaw sa loob ng kanyang kaluluwa, kasing ingay ng mga sigaw ng digmaan. Ngunit ang tanging sagot na kanyang narinig ay ang nakabibinging katahimikan. Ang dating madaling laban ay naging isang pambansang kahihiyan. At para kay Josue, ito ang simula ng isang mas madilim na paglalakbay sa libis ng pag-aalinlangan. Ang balita ng pagkatalo ay kumalat sa kampo na parang lason. Pinipigilan ang tibok ng puso ng isang buong bansa. Huminto ang mga awit. Napalitan ng mga bulungan at takot. Ang dating hindi magagaping hukbo ng Israel ay nakatikim ng kahihiyan at ang kanilang pinuno ay nadurog. Si Josue na may punit na damit at alikabok sa ulo ay naglakad na parang multo patungo sa tabernakulo, ang banal na tolda kung saan nakalagak ang kaban ng tipan. Bawat hakbang ay isang pasanin. Hindi na siya ang matapang na heneral na nagpabagsak sa Jericho. Siya ay isang amang nagluluksa para sa kanyang 36 na nawalang anak. Kasunod niya ang mga pinuno ng Israel. Ang kanilang mga mukha ay larawan ng kalituhan. Ang kanilang mga balikat ay kasinbigat ng sa kanya. Sa harap ng kaban ng tipan, ang sagradong kahon na naglalaman ng presensya at pangako ng Diyos, si Josue ay hindi yumukod. Siya ay nagpatirapa. Ang kanyang mukha ay nakasubsob sa lupa. Ang magaspang na lupa ay dumidiin sa kanyang noo. Ang lasa ng alikabok ay pumasok sa kanyang bibig. Hindi siya gumalaw. Hindi siya nagsalita. Mula umaga hanggang sa paglubog ng araw, nanatili siyang nakadapa, isang buhay na estatwa ng kabiguan. Sa ilalim ng nagniningas na araw, ang kanyang isip ay isang larangan ng digmaan na mas malala pa kaysa sa AI. Ang tungkulin at damdamin ay naglalaban sa kanyang puso. Ang kanyang tungkulin bilang pinuno ay nagsasabing, "Tumayo ka, magplano ka, palakasin mo ang loob ng iyong mga tauhan." Ngunit ang kanyang damdamin bilang tao ay humihiyaw. Sumuko ka, umiyak ka. Paanong nangyari ito? Ang mga pinuno sa likuran niya ay tahimik na naghihintay, ngunit ang kanilang katahimikan ay isang mabigat na pasanin. Naghahanap sila ng mga sagot mula sa kanya, ngunit siya mismo ay nalulunod sa mga katanungan. Naramdaman niyang tinalikuran siya hindi lamang ng tagumpay, kundi ng Diyos na nangako nito. Ang bawat pangako, ang pagtawid sa Jordan, ang pagbagsak ng Jericho,
ay tila isang malupit na biro ngayon, isang alaala na lalong nagpapatingkad sa pait ng kasalukuyang kabiguan. At sa wakas, nang ang araw ay nagsimula ng lumubog at ang mga anino ay humaba, isang tunog ang kumawala mula sa kanyang lalamunan. Isang tunog ng pinagsamang pighati, galit at pagkalito. Isang hikbi na naging isang sigaw. Panginoon naming Diyos. Humagulgol siya. Ang kanyang boses ay basag at puno ng sakit. Ang mga salita ay bumulwak mula sa kanya. Isang desperadong agos na hindi na mapigilan. Bakit mo kami dinala rito? Ang tanong ay bumaon sa hangin. Puno ng bigat ng isang buong bansang nagdurusa. Para lamang ba ipasa kami sa mga kamay ng mga Amorita upang kami lipulin? Sana'y nasiyahan na lang kami at nanirahan sa kabilang ibayo ng Jordan. O Panginoon, ano ang sasabihin ko ngayong itinakbo ng Israel ang kanilang likuran mula sa kanilang mga kaaway? Maririnig ito ng mga Kananeo at ng lahat ng naninirahan sa lupain, at papalibutan nila kami at buburahin ang aming pangalan mula sa lupa. Ang kanyang mga salita ay naglaho sa papalapit na gabi. Sa harap ng simbolo ng presensya ng Diyos, ang tanging isinagot sa desperadong panalangin ng kanyang pinuno ay isang mabigat at nakabibinging katahimikan. Para kay Josue, ang katahimikang iyon ay mas masakit kaysa sa himas, kaysa anumang espada. Ito ang kumpirmasyon ng kanyang pinakamalaking takot na sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan, ang Diyos ay wala na. Ang gabi ay bumalot sa kampo at kasama nito ang isang katahimikang mas mabigat pa kaysa alinmang sigaw. Si Josue ay nanatiling nakasubsob sa lupa, isang figura ng pagkatalo sa harap ng kaban ng tipan. Ang kanyang mga panalangin ay tila naglaho sa kawalan. Ang kanyang kaluluwa ay isang tuyong lupa na uhaw sa sagot, ngunit ang langit ay nanatiling sarado. Ang Diyos na naghati sa dagat at nagpabagsak ng mga pader ay, sa unang pagkakataon, tila wala roon, at sa gitna ng kadiliman at katahimikang iyon, isang tinig ang bumasag sa lahat. Hindi ito isang bulong ng kaaliwan. Hindi ito isang yakap na nagmumula sa langit. Ito ay isang utos na kasing talas ng kidlat, isang salitang bumaon sa kaibuturan ng kanyang pagkatao. Bumangon ka! Ang tinig ay dumagundong hindi sa hangin, kundi sa kaluluwa ni Josue. Napakalinaw nito, napakalakas, na halos napaigtad siya. Itinaas niya ng bahagya ang kanyang mukha mula sa alabok. Bakit ka nagpapatirapan ng ganyan? Tanong muli ng tinig. Hindi sa paraan ng pag-aalala, kundi sa paraan ng isang haring humihingi ng paliwanag. At doon, nagsimulang magsalita ang Panginoon. Hindi para sagutin ang tanong ni Josue, kundi para itama ito. Ang problema ay wala sa Diyos, kundi nasa Israel. Nagkasala ang Israel, sabi ng tinig. At sa bawat salita, ang bigat sa dibdib ni Josue ay tila nababago. Sinira nila ang aking tipan na iniutos ko sa kanila. Kumuha sila ng mga bagay na itinalaga para sa pagkawasak. Sila'y nagnakaw, nagsinungaling at itinago ito sa kanilang mga ari-arian. Kaya't hindi makatayo ang mga Israelita sa harap ng kanilang mga kaaway. Sila mismo ay naging karapat-dapat sa pagkawasak.
Hindi na ako sa inyo malibang alisin ninyo ang mga bagay na iyon mula sa inyo. Sa bawat salita, ang yelo sa puso ni Josue ay nagsimulang matunaw, hindi dahil sa init ng pagmamahal, kundi dahil sa nagliliyab na apoy ng katotohanan. Ang misteryo ay nawala. Ang pagkatalo sa ay hindi isang kapritsyo ng tadhana. Hindi ito pag-abandona. Ito ay bunga. Hindi ito galit na walang dahilan. Ito ay banal na katarungan. Isang bagong liwanag ang sumilay sa kanyang isipan. Hindi isang liwanag ng pag-aalo, kundi isang liwanag ng malinaw na layunin. Ang kanyang pagdadalamhati ay nagmula sa pag-aakalang mag-isa na lang siya. Ngayon, naunawaan niya na hindi sila iniwan ng Diyos. Sila ang lumayo sa Kanya. At sa pagkaunawang iyon, ang kawalan ng pag-asa ay napalitan. Ang takot ay naglaho. Ang pag-aalinlangan ay naglaho. Ang pagdududa sa sarili na bumabagabag sa kanya mula pa noong mamatay si Moises ay nawala. Dahil ngayon, malinaw na ang laban ay hindi tungkol sa kanyang kakayahan. Ito ay tungkol sa kabanalan ng buong bayan. Dahan-dahan, itinaas ni Josue ang kanyang ulo mula sa alabo-alabok. Ang mga tuyong luha ay nag-iwan ng guhit sa kanyang pisngi. Ang pagdadalamhati sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matatag na determinasyon. Sa ilalim ng maputlang liwanag ng mga bituin, muli siyang tumayo sa kanyang mga paa. Hindi na siya ang taong durog na nagpatira pa. Siya na muli ang heneral ng Diyos. May isang bagong misyon na mas mahalaga pa kaysa sa pagsakop sa isang lungsod. Ang linisin mo ang kasalanan mula sa kampo at ibalik ang Israel sa landas ng Panginoon. Ang gabi ay madilim pa rin, ngunit para kay Josue, ang bukang liwayway ay nagsimula na. Bago pa man sumikat ang araw, tinipon ni Josue ang buong Israel sa paanan ng isang burol. Ang hangin ay malamig at ang katahimikan ay mabigat, hindi dahil sa pagluluksa, kundi dahil sa isang banal na takot. Ang mukha ni Josue, na minsay larawan ng pagdududa, ay matatag na ngayon na parang bato. May kasalanan sa inyong kalagitnaan, O Israel, sabi niya. Ang kanyang tinig ay malinaw at matatag. Kaya't hindi kayo makatayo sa harap ng inyong mga kaaway. Hindi nasasa inyo ang Panginoon hanggat hindi ninyo inaalis ang kasalanang iyan. Isinagawa ang isang solemne at nakakapangilabot na proseso. Sa pamamagitan ng palabunutan, hinanap ng Diyos ang may sala, pamilya sa pamilya, angkan sa angkan, tribo sa tribo. Parang huminto ang paghinga ng buong kampo sa bawat pagbunot. Hanggang sa wakas, ang palabunot ay tumuro sa isang tao, si Akan, mula sa tribo ni Juda. Sa harap ng lahat, umamin si Akan. Nagkasala siya dahil sa kasakiman. Kumuha ng ginto, mapilak at isang magandang balabal mula sa Jericho. Mga bagay na itinalaga ng Diyos para sa pagkawasak. Ang kanyang kasalanan na itinago sa ilalim ng lupa ay nagdulot ng lason sa buong bayan. Ang katarungan ay mabilis at walang awa. Sa pamamagitan ng isang masakit ngunit kinakailangang paglilinis, ang kasamaan ay inalis mula sa Israel. Nang malinis na ang kasalanan at naibalik ang kabanalan ng kampo, muling nang usap ang Panginoon kay Josue. Ngunit ngayon, ang tinig ay hindi na isang pagtuligsa, kundi isang pangako at isang malinaw na estratehiya. Huwag kang matakot o manlupaypay, sabi ng Panginoon. Tingnan mo, ibinigay ko na sa iyong kamay ang hari ng Ai, ang kanyang bayan, ang kanyang lunsod at ang kanyang lupainin. Ngunit ngayon, gawin mo ito sa aking paraan.
Maghanda ka ng isang tambangan para sa lunsod sa likuran nito. Iba na ang Josue na tumanggap ng utos ngayon. Pinulong niya ang kanyang mga commander at habang ipinapaliwanag niya ang plano, ang kanyang mga salita ay puno ng awtoridad na hindi nagmumula sa kanyang sarili. Ang kanyang pananampalataya ay hindi na nakasalalay sa kung ano ang kanyang nakikita. Ang bilang ng mga sundalo, ang lakas ng mga pader, kundi sa kung ano ang kanyang narinig mula sa Diyos. Ang plano ay simple ngunit tuso at ito ay nangangailangan ng perpektong pagsunod. 30,000 piling mandirigma, utos ni Josue. Kayo ay aalis ngayong gabi at magtatago sa kanluran ng lunsod. Huwag kayong lalayo. Manatiling handa. Ako naman, patuloy niya, habang nakatingin sa iba pang hukbo, at ang lahat ng taong kasama ko ay lalapit sa lunsod. Tulad ng dati, sasalakay tayo. At kapag sila'y lumabas laban sa atin, tulad ng dati, tatakbo tayo. Aakitin natin sila palayo sa lunsod hanggang sa wala nang maiwan para ipagtanggol ito. Kapag sila'y malayo na, sabi niya, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pananabik. Kayong nasa tambangan ay babangon mula sa inyong pinagtataguan at sasakupin ang lunsod. Susunugin ninyo ito. Ang usok ang magiging ating hudyat. Ang mga komander ay nakinig, walang tanong, walang pag-aalinlangan. Ang karanasan sa unang laban sa Ai ay isang mapait na aral na nagturo sa kanila ng halaga ng pag-asa sa Diyos. Nakita nila ang pagbabago kay Josue. Naramdaman nila ang bigat at katiyakan sa kanyang mga salita. Ang hukbo ng Israel ay kumilos na may iisang puso at iisang layunin. Ang paghahanda ay hindi na puno ng mayabang na tawanan tulad ng dati. Ito ay tahimik, mabilis at nakatuon. Bawat lalaki ay alam ang kanyang gagawin. Bawat isa ay naunawaan na hindi sila lalaban para sa karangalan o para sa yaman, kundi para tuparin ang kalooban ng Diyos. Hindi na ito laban ng tao. Ito ay isang banal na gawain. Sa ilalim ng kadiliman, 2 hukbo ng Israel ang tahimik na gumalaw. Ang isang, ang mas malaki, ay nagtago sa mga burol, naghihintay na parang si isang natutulog na higante. Ang isa pa, sa pamumuno mismo ni Josue, ay nagmarcha ng hayagan patungo sa Ai, handang gampanan ang papel ng pagkatalo. Ang isa ay patungo sa pagkukunwaring kahihiyan, at ang isa ay patungo sa nakatagong tagumpay. Parehong nagtitiwala, hindi sa kanilang mga espada, kundi sa plano ng Diyos na kanilang buong pusong sinusunod. Pagsikat ng araw, ang hukbo ni Josue ay lumitaw sa harap ng Ai. Sila'y mas kaunti kaysa sa inaasahan. Isang anino lamang ng buong lakas ng Israel. Ang hari ng Ai, mula sa ibabaw ng pader, ay tumawa ng malakas. Ang kanyang dibdib ay umalsa sa pagmamataas. Narito na naman ang mga duwag na minsan na nating pinatakbo. Sigaw niya sa kanyang mga tauhan. Ubusin natin sila. Sa kanyang kahangalan, hindi niya napansin ang katahimikan sa mga mata ng mga Israelita. Hindi niya nakita ang pananampalatayang pinatibay ng apoy. Inutos niya sa lahat ng kanyang mandirigma na lumabas ng lunsod at habulin ang mga kaaway. Walang itinira. Ang lunsod ay naiwang bukas at walang depensa. Isang perpektong pain, gaya ng plano, Ang mga Israelita ay umarte na parang natatakot. Sa unang sagupaan, sila ay tumalikod at tumakbo, hindi patungo sa kanilang kampo, kundi patungo sa disyerto.
Ang mga sundalo ng Ai, lasing sa inaakalang tagumpay, ay humabol ng walang pag-iingat. Ang kanilang mga sigaw ng panunuya ay umaalingaw-ngaw sa kapatagan. Palayo sila ng palayo sa kanilang lunsod, habang ang araw ay unti-unting tumataas sa kalangitan. Sa kabilang panig ng lunsod, sa mga nakatagong libis at sa likod ng mga malalaking bato, 30,000 mandirigma ng Israel ang naghihintay. Sila ay mga aninong hindi gumagalaw, ang kanilang paghinga ay kasabay ng ihip ng hangin. Sila ay nakikinig sa papalakas na ingay ng labanan, naghihintay. At pagkatapos, nakita nila ito, ang hudyat. Sa isang malayong burol tumigil si Josue sa kanyang pagtakbo, sa harap ng kanyang mga tauhan at sa harap ng humahabol na kaaway. Marahan niyang itinaas ang kanyang sibat at itinuro ito sa lunsod ng Ai. Hindi ito isang sigaw, hindi ito isang tunog ng trompeta. Ito ay isang tahimik na kilos ng pananampalataya, isang utos na nagmula sa Diyos. At tulad ng isang rumaragasang baha, ang hukbong nagtatago ay bumangon. Mula sa kanilang mga pinagtataguan, sila'y tumakbo pababa, patungo sa walang laman na lunsod. Ang kanilang mga paa ay yumayanig sa lupa, sila'y pumasok sa mga trangkahan nang walang anumang hadlang at agad na sinindihan ang apoy. Unaan ay isang manipis na hiblan ng usok. Pagkatapos ay isang maitim at makapal na haligi na umakyat sa langit. Ang hangin ay nagpasiklab sa apoy at ang liwanag nito ay naging isang huwad na bukang liwayway sa kanluran. Ang usok na iyon ay isang mensahe, isang hudyat ng tagumpay para sa Israel at isang anunsyo ng kapahamakan para sa Ai. Nang lumingon ang mga taga-Ai, ang kanilang mga sigaw ng tagumpay ay naging sigaw ng lagim. Kitang-kita nila ang kanilang lunsod, ang kanilang mga tahanan, na nilalamon ng apoy. Ang kanilang daan pabalik ay sarado na. At nang muli silang humarap sa mga Israelitang kanilang hinahabol, natuklasan nila ang isang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi na tumatakbo ang mga ito. Ang hukbo ni Josue ay nakaharap na sa kanila, ang kanilang mga mukha ay matatag, ang kanilang mga espada ay nakahanda. Kasabay nito, ang hukbong sumunog sa lunsod ay lumabas at sumalakay mula sa kanilang likuran. Sila'y naipit sa pagitan ng dalawang nagngangalit na hukbo. Ang bitag ay nagsara, ngunit si Josue ay hindi sumisigaw. Habang ang labanan ay nagaganap sa ibaba, siya ay nakatayo sa burol. Tahimik na pinagmamasdan ang lahat. Ang kanyang mga mata ay nakatuon sa usok na umaakyat sa langit. Hindi galak ang nasa kanyang puso, kundi isang malalim at solemne na pasasalamat. Nakita niya sa apoy hindi lamang ang pagwasak ng isang kaaway, kundi ang paglilinis sa kahihiyan ng Israel. Ang tagumpay na ito ay hindi matamis dahil sa paghihiganti, kundi dahil sa pagtubos. Naalala niya ang kanyang sarili, nakasubsob sa lupa, puno ng alkabok at luha, sumisigaw sa isang tahimik na langit. At ngayon, ang langit ay sumagot sa pamamagitan ng apoy at usok. Hindi ito ang kanyang plano. Hindi ito ang kanyang lakas. Hindi ito ang kanyang tagumpay. Ito ay kapatawaran. Ito ay biyaya na isinulat sa apoy. Ang bawat sigaw ng tagumpay mula sa kanyang mga tauhan ay isang panalangin ng pasasalamat para sa pangalawang pagkakataon. Habang pinagmamasdan niya ang pagbagsak ng Ai, naunawaan ni Josue ang isang malalim na katotohanan. Ang pinakamahalagang tagumpay ay hindi ang pagsakop sa isang lunsod sa lupa, kundi ang pagbabalik sa biyaya ng Diyos na minsan nang nawala.
Ang labanan sa Ai ay hindi tungkol sa pananakop, ito ay tungkol sa kapatawaran. At sa sandaling iyon, ang bigat sa kanyang balikat ay gumaan, hindi dahil tapos na ang laban, kundi dahil alam niyang hindi na niya ito pinapasan ng mag-isa. Ang usok sa kani ay humupa na, at ang mga sigaw ng digmaan ay napalitan ng katahimikan ng isang lupain na nasakop. Ngunit sa halip na magdiwang ng may ingay at pagbubunya, isang solemne na katahimikan ang bumalot sa kampo ng Israel. Natutunan nila ang isang mapait ngunit mahalagang aral. Ang tagumpay ay hindi isang dahilan para sa pagmamataas, kundi isang paalala ng biyaya. Bilang pagsunod sa isang utos na matagal nang ibinigay ni Moises, inakay ni Josue ang buong bayan, mga mandirigma, kababaihan, bata, at maging ang mga dayuhang kasama nila sa isang paglalakbay patungo sa puso ng lupang pangako. Sila ay nagtungo sa bundok ng Ebal, isang lugar na itinakda ng Diyos para sa isang sagradong seremonya. Doon, sa dalisdis ng bundok, hindi sila nagtayo ng monumento para sa kanilang tagumpay. Nagtayo sila ng isang altar para sa kanilang Diyos. Hindi ito isang marangyang altar na gawa sa ginto o pinakintab na marmol. Ito ay itinayo mula sa mga batong hindi tinapiyasan, mga batong hindi pa nasasaling ng anumang kasangkapang bakal, bilang tanda na ang kanilang pagsamba ay dalisay at hindi hinubog ng kamay ng tao. Bawat bato na kanilang ipinatong ay isang panalangin ng pasasalamat, isang tahimik na pag-amin na ang kanilang lakas ay hindi nagmula sa kanilang mga espada, kundi mula sa Panginoon. Sa ibabaw ng altar na iyon, nag-alay sila ng mga handog na sinusunog at mga handog para sa kapayapaan. Ang amoy ng sakripisyo ay umakyat sa langit, isang mabangong alay na pumalit sa amoy ng kamatayan mula sa digmaan. Pagkatapos, kumuha sila ng malalaking bato. Pinahiran ito ng apog upang maging puti at makinis, at isinagawa ang isang mas mahalagang gawain. Sa ilalim ng maingat na pangangasiwa ni Josue, isinulat nila sa ibabaw ng mga batong iyon ang isang kopya ng kautusan ni Moises. Bawat titik ay inukit ng may pag-iingat at paggalang. Hindi na lamang isang balumbon na nakatago sa tabernakulo ang kautusan. Ito ngayon ay nakaukit sa mismong tanawin ng lupang ipinangako sa kanila. Isinulat nila sa bato ang mismong dahilan ng kanilang lakas, ang pundasyon ng kanilang pagkakakilanlan. Ito ay isang pampublikong deklarasyon. Ang lupaing ito ay pamamahalaan, hindi ng kapritsyo ng tao, kundi ng mga salita ng Diyos. Nang matapos ito, hinati ni Josue ang buong bayan. Kalahati ay tumayo sa kumareo sa rapag ng bundok Gerizim, at ang kalahati ay sa harap ng bundok ng Ebal. Sa gitna, sa libis sa pagitan ng dalawang bundok, naroon ang mga saserdote na dala ang kaban ng tipan. At mula roon, binasa ni Josue ang bawat salita ng kautusan sa buong kapulungan. Ang mga pagpapala na darating sa pagsunod ay umaling-aungaw mula sa bundok Gerizim. Ang mga sumpa na bunga ng pagsuway ay dumagundong mula sa bundok ng Ebal. Walang salitang iniwan. Walang utos na kinalimutan. Walang nagsalita. Walang umalis. Nakatayo sila roon, isang buong bansa, nakikinig sa mga kondisyon ng tipan na kanilang pinasok. Naramdaman nila ang bigat at ang biyaya ng bawat salita. Matapos ang bawat tagumpay, natutunan nila na ang pinakamahalagang bagay ay ang pag-alala kung saan nagmumula ang tunay na kapangyarihan. Ang tagumpay sa ay tapos na. Ngayon, sa harap ng mga batong saksi
at sa ilalim ng isang bukas na langit. Ang mas mahalagang gawain, ang pamumuhay ayon sa tagumpay na iyon, ay nagsisimula pa lamang. At doon, sa pagitan ng dalawang bundok, sa harap ng mga batong kinasusulatan ng kautusan, nagtatapos ang kwento ng digmaan. Ang mga espada ay naisukbit na sa kanilang mga kaluban at ang mga sigaw ay napalitan na ng isang solemne na panunumpa. Ngunit dito, kaibigan, dito sa katahimikang ito, nagsisimula ang tunay na mensahe para sa iyo at para sa akin. Ang kwento ni Josue at ng Ai ay higit pa sa isang tala sa kasaysayan. Ito ay isang salamin. Lahat tayo ay may sari-sariling lungsod ng Ai. Ito ang ating mga pagkakamali matapos ang isang malaking tagumpay. Ito ang proyekto na ating pinasok ng may labis na kumpiyansa na nauwi sa kabiguan. Ito ang relasyong nasira dahil sa ating pagmamataas. Ito ang mga kasalanang inakala nating maliit lamang, ngunit nagdulot ng malaking pinsala sa ating buhay at sa mga taong nakapaligid sa atin. Ang ating ay ang mga sandali ng kahihiyan kung kailan naramdaman nating tinalikuran na tayo ng Diyos. Tulad ni Josue, tayo rin ay nagpapatira pa sa lupa. Ang ating mga damit ay punit-punit dahil sa pighati. At sumisigaw tayo ng, "Bakit, Panginoon? Nasaan ka nang kailangan kita?" At sa mga sandaling iyon, ang katahimikan ng langit ay tila isang napakabigat na sagot. Ngunit narito ang magandang balita na ibinubulong ng kwentong ito sa bawat isa sa atin. Sa ating mga pagkatalo, sa ating mga ay, naroon pa rin ang Diyos. Naroon siya sa katahimikan. Naghihintay na tayo'y tumigil sa pagsisisi sa sarili upang tayo'y makinig. Naroon siya sa masakit na katotohanan, handang ipakita sa atin ang akan sa ating mga puso, ang mga tinatago nating kasakiman, ang pagmamataas, ang mga bagay na mas pinahahalagahan natin kaysa sa Kanya. Ang Kanyang sagot ay hindi palaging isang yakap. Minsan, ito ay isang salamin na nagpapakita ng kailangan nating baguhin. At dito natin matatagpuan ang pinakapuso ng buong kwento. Sapagkat ang labanan sa ay hindi kwento tungkol sa pananakop. Ito ay kwento tungkol sa kapatawaran. Ipinapaalala nito sa atin na kahit sa ating pagbagsak, laging may biyayang nag-aanyaya sa ating tumayo muli. Hindi tinapos ng Diyos ang kwento ni Josue sa kanyang pagkatalo. Hindi niya sinabi, "Nagkamali kang, kaya tapos na." Sa halip sinabi niya, "Bumangon ka, linisin mo ang iyong puso at ang iyong kampo, at bibigyan kita ng bagong plano." Ang pangalawang pagkakataon na ibinigay ng Diyos ay hindi lamang isang pag-uulit. Ito ay isang pag-angat. Ang tagumpay na ipinanganak mula sa kababaang loob at pagsunod ay mas matamis at mas makabuluhan kaysa sa anumang tagumpay na nakamit sa sariling lakas. Ang pagtatayo ng altar sa bundok ng Ebal ay mas mahalaga kaysa sa pagwasak sa mga pader ng Ai. Kaya't sa susunod na harapin mo ang iyong sariling ay. Kapag ang iyong mga plano ay gumuho at ang iyong lakas ay naubos, alalahanin mo si Josue. Huwag kang manatili sa lupa, nalulunod sa iyong kahihiyan. Makinig ka sa tinig na nag-uutos sa iyong tumayo. Harapin mo ang katotohanan ng may katapangan. At higit sa lahat, maniwala ka sa Diyos ng mga pangalawang pagkakataon. Dahil ang pinakadakilang mga tagumpay sa ating buhay ay madalas na dumarating
Hindi pagkatapos ng ating pinakamalaking lakas, kundi pagkatapos nating aminin ang ating pinakamalaking kahinaan.